Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakad, maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment, sa portion na ito na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Again, this is part of our overall program na ang kabanal-banalan. At sa segment na ito ay tinutugunan po ng palatuntunan ito ang mga katanong ipinapadala po sa atin, be it in written form, messaging, or mismo may mga video clips po tayo ng mga tunay na mga tao na nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Narito po ang ating contact details kung ibig nyo po at mamarapatin nyo na sa pamamagitan po ng messaging ay magpadala po o makapagpadala po kayo ng inyong mga komentaryo. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Over at Facebook, na-mention ko po kanina, ito po ulit, ating social media accounts, MHC Media, yan ating Facebook page. Samantalang Facebook account naman natin ay ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube channel, The Most Holy Church, via Instagram, at Kabanal-Banalan, via TikTok, at MHC Media. Official website is www.mostholychurch.com. Ang ating punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia, at kung ibig niyo po sa pamamagitan ng snail mail, tradisyonal na pagpapadala ng mensahe, narito po ang ating address, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid. Kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang isa sa mga obispo ng Kabanal-Banalang Iglesia, one of our bishops, Brother Yuziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, dahil sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng pagkakataong makapaglingkod kami sa inyo. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa Diyos na gumagabay sa atin. Lalong-lalo na ay nararanasan natin ang kanyang patnubay. So let's begin our program for today via isang video clip courtesy of Sister Annalysine ng Baras, Rizal. Ako wala si Annalysio. May tanong po ako. Ang tanong po ay ganito. Bawal po ba sa inyo ang pagsusugal? At kung manalo man po, ay magbibigay ba sa church? Ako po ay si Geraldine Del Monte. Meron po bang brother na susulat sa Bible na ano po, na bawal pong magsugal? So yan, usual. So ang nature po ng mga katanungan ng ating mga kaibigan ay tungkol ho sa pagsusugal o gambling. So alam natin, gambling is the act of chance. So it's a games of chance na kung saan tumataya ka para kung sakali sa pamamagitan ng pagtaya mo, kung may patimpalak, may contest, may palaro, manalo ka. Opo. Pag nanalo, makukuha mo kung ano man ang papremyo buhat dun sa kalaban mo. Halimbawa nga, yung larong baraha. Opo. Sa mga kaibigan nating Chino, mahjong, may mga gambling sa pamamagitan ng casino. Kamakailan lang na ipinagbawal daw sa Pilipinas yung online gaming naman sa pamamagitan po ng offshore gaming operations dati, yung Pogo.
So, ayun ang pangkalahatang tanong, kapatid na Yushel. Meron ho ba yung diretso na pangungusap sa Biblia? Wala nga po tayong mababasang diretso na bawal magsugal. Pero wala rin po kayong mababasang magsugal kayo. Kaya parehong hindi po mababasa sa Biblia yun. Kaya hindi po natin ini-encourage ang sinumang kapatid, lalong hindi po natin pinapayagan na talagang magsugal dahil hindi po yan ang utos ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng panustos sa kanyang pangangailangan. Opo. Ang nakasulat po sa Biblia na paraan para magkaroon ang tao ng panusto sa kanyang pangangailangan, hindi po magsugal. Wala pong ganyang utos ang Panginoon. Kaya wala tayong mababasang bawal, wala rin tayong mababasang utos yan. Kaya hindi yan ang dapat natin gawin. So dahil ito ang sagot ng Biblia, ang nakasulat po sa Biblia, kung ang gusto natin ay para magkaroon ng panusto sa ating pangangailangan, basahin po natin. Narito sa Genesis 3 at 19, unang talatang ipaglingkod po natin sa araw na ito. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. So nasa unang bahagi po, ang tugon ng Biblia tungkol sa issue na ito, kapatid na Yushel. Oo, kasi pag kami mga tinatanong, nahuli ng pulis, ba't ka nagsusugal? Nagbabaka sakali po Yun, baka sakali. At wala po kasing pambili ng gatas yung aking maliit. Opo, aking anak, sanggol. Opo. Sa Biblia po, hindi ang paraan ay magsugal tayo. Opo. Kundi ayon sa sinasabi, sa pawis ng ating mukha. Ano ba ibig sabihin ng kapatid na gabi? Alin, isang paraan ng papaliwanag ng Biblia. Ibig sabihin, pinagpagalan. Pinagpawisan. Yun ibig sabihin, may, sa literal na obrero ka o laborer, bago ka kumita, talagang nagpapatulo ka ng pawis. So, yun ibig sabihin yan Pinagpawisan mo, saka ka makakakain ng tinapay. Pinagpagalan mo ang isang bagay, saka ka may kinita para meron kang kainin. Kaya yan ang talagang proseso na itinuturo ng Diyos para magkaroon tayo ng panagot sa ating pangangailangan. Ngayon, kung ang gusto natin ay katulad ng pagsusugal, iniimbot natin yung nasa bulsa ng iba. Meron kasing ang paraan, dinudukot. Opo. Ino-hold up. Ito naman, hindi pagnanakaw. na hold up. Iniimbot. Iniimbot. Ang paraan niya, Opo. yayain niyang magsugal. Pwede ba yun? Ayon ba yun sa Biblia? Pareha sila nag-iimbutan actually. Ano? Opo. Sige, sangguniin natin ang kasulatan. Exodo 20 at 17. Narito po, mga kaibigan. Huwag mong, simula pala, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yan. Dati hindi masyadong uso yung pera Pero ngayon, para masabi kang mayaman, marami kang pera. Nang batayan, para para mauri kang mayaman, marami kang baka, marami kang pag-aari. Opo. Di ba? So mayaman yun. Sabi ng Biblia, yung kayamanan na yon, wag mong iimbutin. Di ba? So hindi dapat na ayon sa masamang paraan, gusto nating mapunta sa atin yung pag-aari o kayamanan ng ating kapwa. Yun ang ibinabawal po ng Biblia. Ngayon, paano ba sa isang paraan iniimbot natin yan? Nasabi nga kanina, yung iba ninanakaw. Opo. Yung iba naman, nagsusugal sila. Yung pag-iimbot, sa wikang Ingles, covet. Yung yearning to possess the property of another. Desiring na mapunta sa iyo. Actually, wala namang masama kung talagang tinatarget mo siya sa mabuting paraan. Pero yung pag-iimbot na tinutukoy dito,
pinakahahangad mo na hindi pinagpawisan. Yun yung unang talata kanina, hindi mo pinaghirapan. Kaya imbot. Opo, yun ang gamit na termino, inimbot mo eh. Kaya yun, diretso na pangungusap ng Biblia, huwag mong gagawing imbutin. Do not covet the property o possession ng iba. Na nagagawa mo iyan sa tuwing ikaw ay nagsusugal, when you gamble. Especially, yun nga, may kalaro ka, nasa table kayo, na ang hangad mo makamkam ang salapi ng mga kakompetensya mo, yun, yung sinasabing pag-iimbot dito. Ngayon, yung iba, siyempre pinangangatwiran nila Dahil walang nakasulat na sugal. O kaya libangan lang para sa kanila. Kayang-kaya naman nilang magpatalo ng ganong halaga. Nababalita natin, laman ng balita sa ating lipunan na napakadaling magpakawala ng malalaking halaga ng pera. Mali pa rin. Sa usaping moral, napaka-immoral po niyan. Ang tiyak na dahilan nun, hindi yun yung paraan na sinasabi ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa talagang itinuro ng Panginoon na paraan kung paano tayo magkakaroon ng ating sariling pag-aari. Huwag tayong maging bahagi na gusto nating mapasa atin sa paraang hindi ayon sa itinuro ng Panginoon. Pagka po gayon, ang kinauuwian ng ating puso, nasain, masama. Kung ipaliwanag ng Biblia yon, ayon kay Apostol Pablo, basahin natin. Unang Timoteo 6:9 hanggang 10. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nanguhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Yan. Ang nahuhulog sa ganyang kalagayan yung matindi ang pagnanasa sa salapi, na dahil sa pag-ibig sa salapi, nakagagawa siya ng sari-saring masama. Halimbawa, pagnanakaw. Pero hindi lang yun. Ang masama na kanyang nagagawa, yun nga, katulad nung sinasabi po sa atin, na may mga paraan na talagang ginagawa ang tao, hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Opo. So, bottom line, short of saying, sinasabi nating bawal pero hindi namin pwedeng sabihin ang outright na bawal. Pero sigurado, sa usaping moral, hindi tama. Opo. Na ito ay ginagawa ho ng tao. Sabi ni Pablo dyan, parang sa paghahangad ng yumaman, paano kung may mayaman kayong kapatid? Ibig sabihin ba, nagkakasala sila, hinangad nilang yumaman. Ang karakter ho ng Kristiyano kasi hindi yung outright na hinahangad ng kayamanan, kundi yung hinahangad yung pagkakaroon ng kabuhayan hanggang sa kinabukasan. Ngayon, kung binigay sa kanya ng Diyos ng sagana yan at siya yumaman, hindi ibig sabihin, hinangad niya talagang yumaman. Hindi katulad ng iba, talagang ang ambisyon sa buhay, ang kanilang nasahin sa buhay ay ang pagyaman. Hindi outright masama yun. Kaya lang problema nga, sabi nga dyan ni Pablo, nahuhulog ang tao sa paghahangad na ito. Yun ang dinidesire niya sa buhay niya. Lalo na kung ang paraan ng gusto niya ng pagyaman ay sa paraan ng pagsusugal. Maraming nagsasangasangang kasalanan na kasama nitong pagsusugal. Kasi nga, yung paraan, hindi ayon sa gusto ng ating Panginoon. At dahil sa kagustuhang kaagad ay mapasa kanya, nasa kanyang puso na nga yung pag-ibig sa salapi, yun, nakakaisip siya ng iba't ibang paraan, sari-saring masama, na dahil doon, kinahuhulugan niya na yaon ay kapahamakan. Yun. Ayun sa issue ni sister, sabi niya kung inaabuli ba, parang tinatanggap ba ng iglesia? Kasi sa pag-aabuli sa church, hindi naman inaalam kung saan galing. Basta ito ibinibigay ng masaya.
sinampalatayanan, hindi inaalam kung inuusisa bang bawat isang kapatid. Yan ba'y galing sa sugal? Hindi ko nating ginagawang gayon. Halimbawa, yung kapatid nga medyo natuksong magsugal, pero meron naman siyang salapi na sa lihitimong paraan niya nakakuha. So, nagmingle na yung pondo niya. Pero ang puso niya, gusto niya mag-abuloy sa iglesia kahit nahalo na sa sinasabing immoral na pagsusugal. Anong gagawin nun ng iglesia? Hindi nga natin tinitingnan yun. Yung pusong nagbibigay nga kasi ang inuusisa, syempre, ng Diyos. Mga kaibigan. Ngayon, may mga nagtatanong sa atin, kaugnay po rin ito, no, kapatid na Yushel. Kayo ba'y nagpapasponsor ng mga sa sugal? Ang flat out na sagot natin ay hindi. Kaya if you notice, since time immemorial, magkasama po kami ng kapatid na Yushel, nabubuhay pang matandang kapatid na Abi Mibdon. Nagre-refuse po tayo ng endorsement from any government agency, hindi na natin i-mention, na gusto mag-sponsor, magkaroon ng ad placement dito sa ating pagpoprograma na nagpo-promote po ng gaming o gambling. Ang tawag ho nila ay gaming pero it's really gambling, mga kaibigan. Hindi po tayo tumatanggap ng ad placements na ang ini-endorso nga ho ay gambling. May pangalawang issue pa ho yan, kapatid na Yushel. Tungkol ho dyan sa gaming. May mga nagtatanong din, payamanin na natin itong ating talakayan. Paano ho kung may tulong na galing ho sa kanilang mga ahensya? Bawa, nangangailangan ng tulong sa pagpapagamot. Kinakapos ng... Kasi yun charitable institutions din. Itong binabanggit natin government agencies na ito mga kaibigan, opo, tinatanggap po yan ng individual na mga kapatid. Kasi ang mandato naman, sige, pangalanan na natin. Ang mandato ho ng PAGCOR, Philippine Gaming Corporation, ang mandato po ng may mga operations pa ho ang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang mandato po yan magbigay nga, kaya nga Philippine Charity. Pagbibigay ng charity sa mga nangangailangan, sa mga tao na nangangailangan nga nito. Mandato po nila, regardless kung galing pa ho yan sa gambling, yan po ay tulong na binibigay sa mamamayan. So, hindi natin dinidiscourage yung kapatiran sa church, kapatid na Yushel, na lumapit sa kanila. Kaya inulit po natin, mandate po kasi yan ng government agencies na magbigay ng tulong sa mga nangangailangang mamamayan. Bilang tao. Bilang mamamayan. Opo. At regardless kung sabi nga, bakit kayo kukuha niyan? Medyo may mga ibang grupo ng relihiyon, nasa sa kanila yun. Medyo tinutulog sa nilang diretso. Kinokondena nila. Sinasabi, masama yan. Tayo, sinasabi natin, hindi law biblika. Masama yung ginagawa niyong pagsusugal. And yet, on the side, tumatanggap po sila ng tulong mismo para sa kanilang church. Which should not be the case. Hindi po gano'n ang polisiya ng kabanal-banalang iglesia. Salamat po. Sana na-settle po nung ating sagot, ng sagot ng Biblia, itong ating tanong ng ating mga sisters. Next question po natin, courtesy of Lian Feliciano. Ang tanong po niya, kapatid na Yushel, makapagliligtas po ba ng kaluluwa ang mabuting gawa? Kung hindi, kailangan pa po ba nating gumawa ng mabuti? Nasagot na po namin nung mga nakarampa. Ang makapagliligtas po sa tao, isa lang, ang Diyos. Kung sino yung Diyos na yan, walang iba kundi ang ipinakikilala ng Biblia. Basahin po natin sa Gawa 4:12. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesu Kristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa mga tao
na sukat nating ikaligtas. O yan. Ang malinaw na naintindihan natin dyan, walang ibang pangalan. Walang ibang dapat tayong makilala na makapagliligtas sa atin, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya wala pong pagbabago yun mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang makapagliligtas sa atin, hindi po ang ating gawa, kundi yun talagang tagapagligtas. Yung gawa natin, kailangan nating gawin kung ano kalooban ng Diyos. Pero ang tagapagligtas pa rin natin, ang Panginoong Diyos, na walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Ang ibig ba sabihin nun, hindi na nating kailangan gumawa para iligtas tayo ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Kailangan nating gumawa, pero hindi dahil gumagawa tayo, ililigtas na tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Siyempre, nasa Kanya pong pagpapasya yun. At kung paano tayo gagawa, basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Sa Gawa. 10:1 hanggang 4. Opo, narito po ang isang kasaysayan ng isang lalaking nagngangalang Cornelio. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanyang isang anghel ng Diyos na nagsasabi sa kanya, Cornelio, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. 13. At kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay na nagsasabi, magsugo ka sa Jope at ipagsama mo si Simon na may pamagat na Pedro, na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. O yan, maliwanag yan. Si Cornelio at ang kanyang buong sambahayan. Sabi ng Biblia, si Cornelio matatakutin sa Diyos, mapanalanginin, naglilimos ng marami, hindi ko ripot. Generous. Talagang mabuting tao. Pagka ang tatanungin natin dyan, yung mga kapitbahay natin, sasabihin, nako, sigurado sa langit mapupunta yan. Opo. Kasi napakabuting tao niyang si Cornelio. Yun ang panukat ng tao. Pero anong sabi ng Diyos? Magsugo ka sa Jope. Naalala ng Diyos yung iyong mga kabutihang ginagawa. Ipasundo mo si Pedro, tuturuan ka para malaman mo kung ano ang paraan para maligtas ka at ang iyong sambayan. So, ibig sabihin, hindi sapat yung alam ng taong mabubuting gawa. Ang kailangan pa rin niya, matutunan niya ang aral ng Diyos kung paano magkakamit ang tao ng kaligtasan. So, hindi natin sinasabi na mali na gumawa ng mabuti. Talagang dapat lang. Opo. Bilang human beings, we should be kind, we should do good works, pero hindi po yun lang. Kasi dito Opo. nga sa aklat ng gawa yun ay misconception ng maraming tao, no? Kapatid na Opo. Yoshel. Sapat na raw. Yes, we endorse sa tao gumawa ng mabuti, pero ang kakumpletuhan po nito, gaya ng nasaksihan, narinig po natin, kailangan may pangangaral, no? May pangangaral na dumating sa kanya. Opo. At para matutunan niya kung paano matatanggap niya yung kaligtasan dahil nakita sa kanya na siya'y karapat-dapat sa pagliligtas ng Panginoon. Pagka binasa natin yung mga kasunod niyan, ang talagang naging lundo ng pagtuturo kay Cornelio at sa kanyang sambahayan, sila po ay binautisman. Basahin nga natin yun. Sige po. Pagkatapos ng mga tagpong ito, ano po, kapatid na Yushel, narito po ang mga kasunod. Sa 47,
mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang wag mga bautismohan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo nang magkagay kanilang ipinamanik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Oo, yan. Maliwanag ang sinasabi, di po ba? Matapos na sila turuan ni Apostol Pedro, ang lundo nung kanilang ginawa, nagpabautismo. So, hindi naging sapat yung ginawa ni Cornelio na naglilimos, nananalangin, matatakotin sa Diyos. Hindi lang ganun. Meron silang kailangang gawin na itinuro sa kanila at dapat gawin para sila iligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun ang nakasulat sa Biblia na sinasabi po sa atin. Pero kahit na tayo gumagawa, kung hindi tayo ililigtas ng Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya dapat po nating makita na ang pagliligtas ng Diyos hindi nakasalig sa ating gawa. Pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin. Kaya kung tayo po ay tumanggap ng pagliligtas ng Diyos, gaano kahalaga yon, yung gawa ng Diyos na yon sa ating buhay? 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan. Yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin, hindi dahil doon sa ating gawa. Pero, kailangan natin gawin yon. Pero kung titingnan, sapat na ba yun para tayo maligtas? Ang magliligtas nga sa atin, ang Diyos. Kaya kung tayo iniligtas ng Diyos, yun ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung pagliligtas, biyaya ng Diyos sa atin yun. Dahil siya yung nasa kapangyarihan para maligtas. At para maging karapat dapat tayo sa kanyang pagliligtas, susundin natin yung kanyang kalooban at sasampalatayanan natin na siya yung makapagliligtas sa atin. So sana, naging klaro po yan. No? Laging burning issue po yan tungkol sa bagay na yan. Napaka-importante po niyan. Suriin natin, huwag natin kaligtaan yung kabuang mensahe ng Biblia. Huwag ho yung putulin lang natin. Tapos, mabuting gawa, sapat na. Sampalatayanan si Kristo, sapat na. Nariyan ang kakumpletuhan ng turo ng Biblia. Opo. So, pakinggan po natin ang isang tinig o awitin po ng ating kapatid mula po sa Bungabo, Nueva Ecija, si Brother Arnon Adrian Corpus. Ang kanyang awitin, laging may tinig. Kapayapaan po sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si kapatid na Arnon Adrian Corpus, Choir of Zion members sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na maglilingkod sa inyo through original songs sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit, na nagsisilbing paalala na bawat araw ay may dalang pagkakataon upang ialay sa Diyos ang ating tinig at buhay. Hindi dapat masayang ang panahon, bagkus ay gamitin upang siya ay papurihan, paglingkuran at pasalamatan. At ang awit po na ito ay may pamagat na laging may tinig. Di mawawalan ng pagkakataon, laging may panahon para sa'yo, Panginoon. Bawat araw ay pagkakataon, hindi sasayangin ang mga panahon na saksihang kabutihan, naranasang pagmamahal ang laging dahilan upang ika'y laging pasalamatan. Hindi mawawalan ng pagkakataon, laging may panahon para sa'yo, Panginoon. Bawat araw ay pagkakataon,
pag-asang pagmamahal ang laging dahilan upang ika'y laging pasalamatan. Laging may tinig, pupurihin ka. Laging may tinig, aawitan ka. Ipailan lang ang tinig, abot hanggang langit. Awit ng kaluluwa sa'yo'y iparirinig. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan kitang sasambahin. Narito ang puso kong iniaalay sa'yo. Walang ibang paglilingkuran, walang ibang paghahandugan. Ang buo kong katauhan sa'yo lang ilalaan. Laging may tinig, pupurihin ka. Laging may tinig, awitan ka. Ipailan lang ang tinig, abot hanggang langit. Awit ng kaluluwa sa'yo'y iparirinig. Laging may tinig, pupurihin ka. Laging may tinig, awitan ka. Ipailan lang ang tinig, abot hanggang langit. Awit ng kaluluwa sa'yo'y iparirinig. Awit ng kaluluwa sa'yo'y iparirinig. Laging may tinig. Laging may tinig. Mhm. Kasunod po, let's watch itong video clip number natin. Ako po si Lourdes Maglalang. Isa akong Katoliko. Ang itatanong ko lang is, bakit mostly sa Christian, ang pagbibinyag is yung may malaki na. Sa amin na Katoliko is, ang binyag sa amin is mga bata. Yung bagong panganak, ganyan. Yun lang tanong ko. Mabuti po yung inyong obserbasyon na yun, ano, kapatid Opo. na Gabriel. Opo. Dahil talagang malinaw sa kanya, sa mga Christian, sa Tagalog, o kaya sa Kastil, sa mga Kristiyano, eh, ang pagbabautismo sa malalaki na. Opo. Eh bakit ba nga ganun yung bautismo na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan? Eh kasi po, itinuro ng Panginoon niya kung sino ang dapat na bautismohan. Yung salitang bautismo, yun din po yung binyag. Opo. Kung sino yung dapat binyagan, hindi po niya sinabi na ang binyagan ninyo yung sanggol. Kundi ang itinuro niya na dapat bautismohan, merong criteria na hinihingi. At yun ay mababasa natin sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. Darito, mga kaibigan, ang nakasulat sa Biblia. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O yan. Yan po ang kahingian para ang tao ay makasunod sa pagiging karapat dapat sa bautismo, dapat po sumasampalataya. Kaya hindi po iniutos ng Panginoon na bautismohan ng sanggol. Ang utos niya na nakasulat sa Biblia, yung sumasampalataya ang dapat bautismohan.
alam na alam niyo naman, pagkasanggol, paano makasasampalataya yung kapatid Opo. na Gabriel, di ba? Eh tayo, may bago lang tayong lolo. Opo. Nakakasaksi sa bata eh. Talagang wala pa kong brain development po yan. Opo. Ibig sabihin, hindi nga nakapagsasalita. Nakapag-express lamang po yan na naramdaman niya sa pamamagitan ng tawa, sa pamamagitan po ng iyak. Pero yung sabihin natin talagang nakapag-comprehend, nakakaintindi na at more so, sumampalataya, hindi pa kayang gawin. Opo. Kaya hindi po binibinyagan ayon sa Biblia ang sanggol. Opo. Hindi po itinuturo ng Diyos yun. So kung saan ang galing yung turo na ang sanggol ay binibinyagan, tuwiran po namin sinasabi, hindi po itinuro ng Diyos yun. Hindi itinuro ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya yung aral na yon wala po sa Biblia. Kaya hindi po ginagawa ng mga Kristiyano sa kabanal-banalang iglesia yung pagbabautismo sa sanggol. Ngayon, bakit ba binabautismohan yan? Doon sa sinabi nyo po na kinagisnan nyo na Katoliko. Sabi po kasi nila, may minamana daw kasalanan kasi yung bata. Kaya dapat bautismohan para malinis. Kasi ang pagbabautismo, paghuhugas ng kasalanan. Opo. May minana daw kasalanan, kaya dapat bautismohan. Sabi po nila yon. Pero sa Biblia, meron ba talagang minamanang kasalanan? Yung original sin po daw kasi yan na originally committed by Opo. Adam and Eve, it passed on to the next generation sa lahat ng tao. Dahil ang katwiran nga, dahil sa isang tao, pumasok daw ang kasalanan at may kasunod na konklusyon na ipasa-pasa na yan, kasalanan na yan. Opo. Tingnan natin ang Biblia kung ito po ay isang realidad na turo talaga ng Biblia na ang kasalanan ay minamana. Basahin natin yun sa Ezekiel. 18:20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Hindi mamamana, no? Ang kasamaan, sa kanya yun, hindi sa anak. Opo. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya yung turo na yung kasamaan ng ama, sa anak. Sa ibang salita, mamanahin ng anak. Hindi po turo ng Biblia yun. Ang nasa Biblia, ang kasamaan ng ama, sa kanya, hindi sa anak. Opo. Eksklusibo dun sa nagkasala. Opo. Hindi niya maihahawa yung eksaktong ipinagkasala niya dun sa kanyang anak. O siguro, may impluwensya niyang nagagawa din, halimbawa. Opo. Pero sabihin yung aktual na ipinagkasala nung magulang, isasalin sa anak, hindi po yun ang diwa ng kasulatan. Kahit nga Opo. tao, pati na usually, sa batas ng tao, hindi po pwedeng ganun na kung saan sa usaping legal, yung ipinagkasala ng isang nabubuhay pa noon na magulang, hindi pwedeng ipamana sa kanyang sumunod na henerasyon, sa kanyang anak, yung kanyang ipinagkasala at ito ipagdurasahan nung nabubuhay na anak. Halimbawa, nakapatay siya, si tatay, dapat managot siya, hindi pa natapos ang paglilitis. Napatunayan ginawa nga niya, nakakamatayan. Dahil wala na ngayong hustisya daw, dapat manahin ba ng anak? Hindi po, hindi po applicable yun. Opo. Kaya sa konklusyon, sa lohika ng tao, hindi pwede, lalong-lalo na sa Biblia, hindi minamana ang Hindi po kasalanan. Kaya hindi po binabautismohan talaga ayon sa Biblia ang sanggol. At kahit po ginagawa yun ng iba, hindi pa rin natin dapat gawin dahil wala pong kasalanan ang bata. Sabi ng Biblia, ang bata nauukol sa kaharian ng Diyos. Mauukol ba sa kaharian ng Diyos yan kung may kasalanan? Di po ba? Kaya tama po ang inyong obserbasyon sa tunay na Kristiyano, lalo na po sa kabanal-banalang iglesia, hindi po talaga binibinyagan ng sanggol dahil lang sa binyag, ang bautismo, paglilinis ng kasalanan, ang sanggol po ay walang anumang kasalanan, sa halip ang sanggol ay nauukol sa kaharian ng Diyos.
Salamat po. Salamat po kapatid na Yusel. Panoorin po natin ang next video clip po natin. Si Rylen. Ako po si Raylene Mendoza, 21 years old. At aking pong katanungan ay may pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa pamahalaan? Okay. Pagka sinabing may pagpayag, kung ang kahulugan ng sinasabi niyong pagpayag may consent, kinukonsenti ba? Sinasang-ayunan ba ng Diyos yung mga nangyayari na yan? Hindi po kailanman sasang-ayunan ng Diyos yan. Walang consent ang Diyos yan. At yan po ay matitiyak natin dahil siyang mga pinapahayag ng kasulatan. Basahin natin ang una. 15 at 29 sa aklat po ng Kawikaan. Narito po. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Yan. Kaya hindi po maaari na parang Diyos pa ang nagpaisip dun sa mga ginagawa. Katiwalian nga po. Dahil Opo. ngayon, mas may init na usapin po yan sa ating bansa, sa Pilipinas, na kung saan marami hong nabunyag na mga behind the scenes na panlalamang ng mga ilang public officials na kumukuha kinukuha sa maling paraan, na sabihin natin, mabigat na salita, nakukulimbat ang salapi ng taong bayan. Opo. Bagaman wala pang final. Opo. Yan po preliminaries pa lang. Hindi tayo humuhusga pero lumilitaw sa mga napapanood ng mga testimonya at ebidensya parang makatotohanan nga, kapatid na Yusel. Opo. At kung yan, tuloy-tuloy nilang gagawin. Sa Biblia, may paliwanag ang Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos sa ganyan. 11 at 1 ng Kawikaan ay kinasusuklaman ito ng Diyos. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Yan. Pag sinabing timbangan, kapatid na Gabriel, Timbangan kumbaga sa palengke, yan yung panukat ng bigat at doon magbabase ang halaga ng pagbabayad dito. Ngayon, ang ginagawa, sa halip na iukol yung pambayad doon sa talagang nagawa, napupunta doon sa hindi tamang puntahan. Opo. Kaya Sa walang bulsa. iniwan sa timbangan. Opo. Na mandaraya. Opo. Gumamit to ang may akda nitong Kawikaan ng ganitong paraan. So, hindi patas. Hindi maraya cheating na scale, ika nga. At ang mas tinitingnan ng Diyos, yung timbangan na ganap, perpekto, maayos, fair na measurement, kinasisihan niya ng Diyos. Yung ba talaga kahulugan nun? Basahin natin sa wikang Ingles para mas madaling masundan. Sa isang salin, contemporary English version ng Biblia. The Lord hates anyone who cheats, but He likes everyone who is honest. Ayun. Yan. Diba? Yung mga nandadaya ay talagang kinapupuotan ng Diyos yan. Kaya hindi po sumasang-ayon ang Diyos sa ganyan. Opo. Kaya hindi ito tinotolerate. Ika nga, baka napagkakamali. Bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari yan? Yung mga ganyan kapatid na usual na parang ang bilis ng tao na humusga, manumbat sa Diyos na parang ito'y pinahihintulot niya. Sinabi nga niya, hindi niya ito ibig. Lamang nga, syempre, ito, makailang ulit na natin na ipapaliwanag dito sa ating programa, na ang tao kasi binigyan ng kalayaan na magpasya. Sinabi ng Diyos, eto konsekwensya, ayaw ko niyan. Opo. Ayaw ko niyan, klaro para sa kanya. Sinabi niya, He hates anyone who cheats, nandadaya. Ginagawa pa rin ng tao. Ayun, ang sabi nga ng Panginoon, malayo ko dyan. Hindi yan ang ibig kong mangyari para sa tao. At ang resulta niyan, pagka po ang tao ay hindi nagbago, katulad ng nakikita natin, nababalitaan lang yan, konti-konti lang, ay ngayon parang talamak na talaga. Opo. Ano ang resulta niyan pagdating ng panahon?
Narito, sa kawikaan pa rin, 1:24 hanggang 28. Sapagkat ako'y tumawag at kay tumanggi. Ayan. Aking iniuunat ang aking kamay at walang makinig. Hindi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng iyong kasakunan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Alam natin kung ano gusto niya, kung ano kalooban niya. Ayaw niya ang tao ay nandadaya sa kanyang kapwa, lalo na kung ang dinadaya ay ang bansa, hindi ilang tao lang. Di ba? Maliwanag yan. Darating ang panahon na talagang sa hindi natin pagdinig sa kalooban ng Panginoon, mangyayari ang mga kahayagan ng puot ng Diyos. Hahanapin natin yung pagkakataong tumawag sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya, hindi na tayo pakikinggan ng Diyos. Sa halip, ang mararanasan natin ay tila bagyo ng mga suliranin at mga pangyayaring sukat, maglugmok sa atin sa kapahamakan. Kaya yun, huwag nang paparatangan ng Diyos na parang natutulog lang. Opo. Na pinapalagpas. Hindi niya tinotolerate ito. Kaya nga, kahit ang pamahalaan ay sinusugo ng Diyos, nakasulat sa Biblia. Sinusugo ng Diyos ng tagapagdala ng hustisya, ng katarungan, tagapaghatid ng pagpaparusa. Opo. Kaya sinusugo din niya yan, yung paglalagay ng pamamahala ng gobyerno sa mga bansa. Opo, basahin Silang natin. nagbabantay niyan. Sige po, sa 2:13. Kayo pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Sa mga gobernador na sinugo niya, ayon, sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Yan. Yung gobernador na sinugo niya para gumawa ng mabuti. Kung ang gobernador gumagawa ng hindi mabuti, hindi yun yung sinugo ng Diyos. Opo. Yung gobernador na tinutukoy dyan na kasangkapan ng Panginoon, yung sumusunod sa instruction ng Panginoon, siya'y dapat na gumagawa ng mabuti at hindi niya kinukonsinti yung gumagawa ng masama. Yan. Kaya yan, yung mga nangyayari yan, tama. Tayo po may collective anger ngayon. Minsan tumatawid na sa mga pinapabura natin mga politiko, nagkakaisa na ngayon. Dahil sobra na sa kabila ng mga nangyayaring, mga nabibiktima, nasusugatan, nawawalan na ari-arian, nangamamatay. Bunga ng malaking dilubi ng pagbabaha. Ayun, nagtatampisaw ang ilan sa dami ng salapi. Nagwawalda sa paglalaro sa kasino, etc. etc. Nararamdaman nyo. Kami din parang nagagalit. Siyempre, hindi palalagpasin ng Diyos yan. May ibabaon ang Diyos. Kahit sino. Regardless kung ano man ang politikong tinitingnan natin, ibabaon ng Diyos upang ipataw ang penalty o ang pagpaparusa sa sino mang gumagawa ng ganyang mga katiwalian. Opo. Salamat po. Salamat Maliwanag po. Hindi po kinukonsinti ng Diyos yan. Hindi Opo. sang-ayon ang Diyos dyan. Okay. O merong final awit para today. Balikan natin si Brother Arnon Adrian Corpus. Pag-ibig ko sa iyo, kanyang pangalawang awitin. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay sa programang ito. Ang susunod ko pong awit ay patungkol naman sa pinakamahalagang handog na maaari nating ibigay sa Panginoon. Ang ating wagas na pag-ibig. Pinahayag dito na anuman ang ating maranasan, mananatiling sa Panginoon nakalaan ang ating katapatan at buong pusong pagmamahal. Narito po ang isang awit na may pamagat na Pag-ibig ko sa'yo.
sa akin. Ito ang pag-ibig ko sa'yo, Ama ko, Hari ko, Panginoon ko. Ito ang pag-ibig ko sa'yo, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip, hindi magbabago. Una at higit pa sa buhay ko, higit kanino man, higit sa kayamanan, hindi man lalamig na pagmamahal. Ang alap ay walang hanggan. Ikaw lang ang iibigin, walang ititira para sa akin. Ito ang pag-ibig ko sa'yo, Ama ko, Hari ko, Panginoon ko. Lagi ka sa aking isip, nandito ka sa aking puso, nag-aari sa aking buhay, nagmamay-ari ng kaluluwa. Lagi ka sa aking isip, nandito ka sa aking puso, nag-aari sa aking buhay, nagmamay-ari ng kaluluwa. Ikaw lang ang iibigin, walang ititira para sa akin. Ito ang pag-ibig ko sa'yo, Ama ko, Hari ko, Panginoon ko. Ito ang pag-ibig ko, ito ang pag-ibig ko sa'yo, Panginoon. Salamat po, kapatid. At sa pagkakataon pong ito, ibig man po natin na sagutin pa yung maraming ibang katanungan. Kapos na po tayo sa oras. Tutungo po tayo sa kasunod na bahagi ng ating programa. Ang pag-aalay sa Diyos ng ating pagpapasalamat dahil sa pagtulong niya sa atin, sa paggabay. At kalaki po ang patuloy na paghiling na gabayan ang ating mga kapatid sa iba't ibang sitwasyong pinagdaraanan, at kung may mga karamdaman, lalo na't mabibigat, ay maranasan nila ang pagpatnubay, ang paggawa ng kamay ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Kasama po kayo, mga giliw naming taga-subaybay. Hindi man ninyo naipaabot ang inyong mga kahilingan sa amin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw na pinakamakapangyarihan, sumasampalataya po kami, ginabayan mo kami sa pag-aaral na ito, at Ikaw ang nagpaunawa sa amin ng iyong mga banal na kalooban. Salamat po sa iyo ng marami, at dahil dito'y niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin sa iyong kadakilaan at sa iyong pangalan. Amen. Inihiling namin sa iyo, pagpalain mo rin po ang mga sumusubaybay sa amin. Gawin mo pong biyaya sa kanila ang mga aral na kanilang nadidinig. At payagan mo po na ito'y maunawaan nila, masampalatayanan nila, at magbukas ng kanilang mga kalooban upang patuloy na umalam ng iyong mga naisin sa aming mga tao na nilikha mo sa sanlibutan. Amen. Dumating ang panahon, makasama rin po namin sila sa ganitong paraan. At
matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alalahanin mo rin po ang mga dumaranas ng mga sitwasyong mahihirap, mabibigat sa kanilang buhay. Kinakapos ng pag-asa. Tulungan mo po silang manalig sa iyo ng lubos at huwag mong ipahintulot na mawalan sila ng pagtitiwala sa iyo, kundi sa ganitong panahon, lalo mo pong iparana sa kanila na ikaw ang Diyos na sagana sa pag-ibig. Pagalingin mo sila sa kanilang tinataglay na karamdaman, sa mga suliranin ay ipahintulot mo na may mga kasangkapang tumulong sa kanila upang sa ganitong paraan. Hindi ka man namin nakikita, nadarama namin ikaw ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Amen. Ama naming Diyos, pagpalayan mo rin ang aming matandang pangkalahatan na nagsisikap na gabayan ang iyong buong bayan sa paglilingkod sa iyo. Lagi mo siyang gagabayan sa kanyang mga pagpapasya, sa pangangasiwa sa iyong bayan, at maging kasangkapan mo po siya upang ihatid kami sa lalong matwid na pagsunod sa iyong mga banal na kalooban. Amen. Alalahanin mo rin po ang mga sumusubaybay sa amin. Lagi mo silang bigyan ng ganitong pagkakataon upang lubos na maunawaan ang iyong mga dakilang kalooban. Amen. Sumasampalataya kami. Pinagpapala mo po kaming lahat. Palibasa, ang gawaing gaya nito, handog po namin sa iyo. Sa ngalan mo pong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Naalala po natin, new copy, ang latest version po ng ating God Word Magazine is out. Ang theme po ay tungkol sa prayer. Get your copy, so makibasa po tayo sa ating mga kapatid po sa iglesia. Narit kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa araw na ito. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yushel, Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Hindi pa. Let's go.